Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Samantala, mas lumalim ngayon ang katanungan ng isang political strategy sa Marcos administration. Kasunod nga po ng pagpayag sa hiling ng Estados Unidos na pansamantalang mamalagi sa Pilipinas sa mga Afghan. Tanong nito, bakit laging pumapayag si Marcos Jr. sa hiling ng Amerika? Pambubutol rin yan. Di ba? Hindi ko maintindihan, visa processing sa atin idadaan, ba't hindi sila mag-visa processing sa US? Di ba? Hindi kasi sila mag-visa processing doon sa iba nilang bansa sa Middle East. Bakit sa Pilipinas dadalhin? Kaduda-duda para sa political strategist na si Malu Tiquia ang pagpayag ng Marcos administration na tanggapin dito sa Pilipinas ang mga Afghan refugees habang pinoproseso daw ang kanilang special immigrant visa sa Estados Unidos. Nito lang Martes, August 20, naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA patungkol sa kanilang pagsang-ayon sa kagustuhan ng Estados Unidos na tanggapin ang mga Afghan refugees dito sa Pilipinas. Ani Tiquia, nakababahala ang pagsang-ayon na ito ng pamahalaan sa hiling ng Estados Unidos. Hindi ko maintindihan kung visa processing. Later on, pag hindi sasabi, magkaroon ng problema ng visa processing, housing muna, titigil muna dito. Nakapagtataka naman aniya kung bakit kailangan pang idaan ang mga Afghan nationals dito sa Pilipinas, gayong hindi naman daw maituturing na refugees ang mga ito dahil nagtrabaho sila para sa Amerika. Ito yung mga tumulong sa mga Amerikano eh. Kung hanggang ngayon hindi pa nila na-process ang visa ng mga tumulong sa kanila, may problema sila. At yun ay hindi problema ng Pilipinas. Oo, okay na tumulong, pero alamin na muna natin, sino ba yan tinatanggap natin? Ano ang assurance na makakapasok yan sa Amerika? Hindi man lang inisip ng mga nagdesisyon, paano ang Pilipinas dyan? Yun ang problema ko dito sa administrasyon na ito. Never inisip ang Pilipinas, never inisip ang Pilipino. Hinimok naman ni Tiquia ang Marcos government na linawin sa publiko ang kasunduan sa pagpayag na tanggapin ng Pilipinas ang mga Afghan refugees. Aniya, hindi maaalis sa pag-iisip ng mga Pilipino na matakot lalo't nanggaling ang mga ito sa magulong bansa. Alam nyo ba na ang mga Afghanistan ay kailangan ng visa bago makapasok po sa Pilipinas? At sinasabi nga dito sa mga patakaran, nakita ko rin ito dito sa iba't ibang mga websites ng ibahada po ng ating bansa. Sinasabi na kung ikaw ay Afghan, traveler may apply for a visa only at the Philippine Embassy in Islamabad, Pakistan. So, ano ba ito? Nakaprocess na ba ito ng visa? Itong mga ang mga Afghanistan na ito bago nakapasok na ba sila or papasok pa ba sila sa bansa? Bakit hindi kagaya ng Amerika ang proseso? Kumbaga, sa Amerika, bago nila papasukin sa kanilang bansa, dito muna mag-stop over ang mga Afghans na ito habang pinoproseso nila. Pero kung maalala nyo mga kapartner, na take over po ang Afghanistan ng Taliban way back mga 2021 po. Anong taon na? Anong petsa na? Kumbaga, bakit hindi nila ito na proseso sa mahabang panahon? May plano pa ba sila na papasukin sa Estados Unidos itong mga Afghans na ito? Bakit umabot ng ilang taon at hindi pa sila nakakuha ng mga visa? Tapos tayo dito sa Pilipinas, mabilis tayo na magbibigay ng visa para makapasok sila dito sa Pilipinas. Parang hindi po yata pantayon. So kumbaga, ang Amerika lang ba ang may karapatan na maging
stricto sa kanilang visa application or bago makapasok sa bansa nila, tapos ang Pilipinas walang karapatan na maging stricto para bago makapasok sa Pilipinas itong mga Afghans na ito. Marami pong mga katanungan, hindi pa nga malinaw kung ilan nga ba yung mga taga-Afghanistan ang makakapasok dito kasi sa batay sa kanilang mga official statement, both US and Pilipinas, limited number. Tapos meron tayong mga nakikita, nababasa naman ng mga balita na nasa 300 daw. Malapit na rin po ang halalan sa Amerika. Ito po'y magaganap sa Nobyembre po, mga kapartner. At isa po sa mga tumatakbo dyan ay itong si dating US President Donald Trump na medyo may kahigpitan during sa kanyang administration sa pagpapasok ng mga immigrants papunta sa Estados Unidos. Paano kung magbabago ang polisiya? Tapos nandito yung mga Afghans na yan at hindi pa sila nabibigyan ng mga visa. So, ang next na naman yan, mapapasama na naman yung mga Pilipino dahil bakit paalisin natin? O kung papaalisin natin at kung hindi sila papayagan sa Amerika. So ito ngayon yung mga katanungan na hanggang ngayon na hindi pa malinaw sa mata ng mga observers dito, mga experts, analysts, pati ng mga Pinoy. Nung tinanong din natin yung ilan sa ating mga kababayan, ang dami nga nila mga nasabi na hindi sila pabor ukol nga dito. Ang tanong ba nga nila, bakit ito ba mga Afghans na ito hindi agad nakapasok sa Amerika? Siguro may pagdududa din yung Amerika dito sa mga Afghans na ito. So, kumbaga ang Pilipinas walang karapatan na magduda. Yan po ang mga katanungan, mga kapartner. Samantala, magiging pilit ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sakaling itutuloy ito ng mga mababatas ayon sa isang political strategist. Kung titingnan daw kasi aniya ang kalendaryo ng Kongreso ay kakaunti lamang ang panahon para dito. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi na may nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. At sakaling ang ituloy ito, hindi naman daw takot ang pangalawang Pangulo na iwan ang kanyang posisyon. Para sa political strategist na si Malu Tiquia, sakaling ituloy ito sa Kongreso ay magiging sapilitan ito lalo't kulang na sila sa panahon. Yung time frame nila sa October, filing na ng Certificate of Candidacy. So technically, wala silang, may recess sila sometime September, tapos magfa-file, tapos balita ko babalik. So tatapusin yung budget, babalik sila mga November para matapos rin yung final copy. So kaya yung time frame mula sa kanila, kaya ang balita ko pipilitin yung sa nasagap namang balita ni Tiquia, kumikilos na ngayon ang nasa likod ng nilulutong impeachment para makakuha ng sapat na bilang ng boto na papabor dito. Well, ang balita ko talagang kukunin nila yung malaking numero ng pipirma para mai-elevate kaagad sa Senado. At sa Senado, ang bilangan nga, meron bang 8 na para mapadali yung impeachment. Sa kabilang banda, duda naman si Tiquia na kung talaga bang itutuloy ang impeachment laban kay VP Sara na mas mataas pa ang nakuhang boto noong 2022 elections kumpara kay Marcos Jr. Mas gugustuhin mong gawin yan at nakapokus ang mga tao dun sa impeachment o gagamitin mo yung impeachment as a campaign against the Duterte para ang mga tao ay hindi boboto sa mga Duterte at sa slate ng Duterte. Pero paano mo ipapanali yung slate mo? Kapansin-pansin rin ani Tiquia na bagamat sa Oktubre pa ang paghahain ng kandidatura ay marami ng nasa posisyon ang naghahanda na ngayon para sa darating na halalan. Dahil dito malabo anyang maisingit pa ngayong taon ang impeachment laban kay VP Sara. Mga mamamatay o mamamatay tao at durugista, yan mismo ang katauhan ng mga humarap sa investigasyon ng Kamara para pasaringan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killing.
Dalawang convicts ang humarap sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa isyu ng extrajudicial killings sa EJK at Pogo. Sa pagdinig, dinawit ng presong si Leopoldo Tan Jr. ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may pakana-umano sa pagpapapatay sa 3 convicted Chinese drug lords. Nangyari daw ang insidente noong 2016 sa Davao Penal Colony o Dapicol, na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Sa salaysay ni Tan, may tumawag daw sa kausap nilang nagngangalang Superintendent Gerardo Padilla pagkatapos silang paslangin ang 3 Chinese na drug lord. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pero nang matanong kung personal niya nakakausap ang dating presidente kahit matagal na ito nakakulong, Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya kaya pamilyar yung boses na narinig ko. si Tan at ang kapwa nito preso na si Fernando Magdadaro ay sentensyado dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Si Magdadaro ay convicted sa kasong murder at illegal possession of firearms, habang si Tan ay sa drug trafficking. Kwento ng dalawa sa committee hearing, sinuhulan sila ng tig-1 milyong piso sa pagpaslang. Bukod sa pera, pinangakuan rin daw sila ng laya. Ngunit para kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, naka-full swing na ngayon ang demolition job sa mga Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na kapuna-puna ng mga mamamatay tao at durugista ang kinasangkapan ng mga kalaban ni dating Pangulong Duterte laban sa kanya. Di ni Panelo, walang mawawala sa mga testigo ng Kamara laban kay Duterte dahil sentensyado ang mga ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya para saan pa kung magsasalita ang mga ito ng kasinungalingan? Punto pa ng veteranong abogado, kung totoong tumanggap ang mga testigo ng pera kapalit ng pagpaslang, ay kaya rin ng mga itong magsinungaling at siraan ng dating presidente. Lalo pat di hamak na walang kahirap-hirap ang magsinungaling kaysa pumatay ng tao. Duda rin si Panelo na pinondohan ng mga taong gustong pabagsakin si dating Pangulong Duterte ang 2 preso na pinagsalita ng Kamara. Dahilan kaya lumilitaw ngayon ang mga ito. Nauna nang inaasahan ni Vice President Sara Duterte ang paninira sa kanya at sa kanyang pamilya na mga taong tinawag niyang gustong manatili ng habang buhay sa kapangyarihan. Yung questionable, yung kredibilidad, kasi nahatulan na po dahil sa iba't ibang mga krimen, yun ang pinapakinggan na ngayon. Pero yung may mismong eyewitness doon sa umano'y paggamit ng pinagbabawal na gamot ng mga opisyal ng gobyerno, abay tila tahimik ang Kamara dito sa pagdinig. Bakit po kaya gano'n? Nasaan na ang pagiging patas sa lahat, no? Parang hindi tayo, kumbaga, hindi ka panipaniwala yung mga pangyayari na ito, no? Mga convicted na ito eh. Yung mga kredibilidad, doon nga sa mga pagdinig eh. 'Di ba? Sa mga pagdinig nga sa Senado, pag merong resource person doon, kredibilidad agad yung tinatanong. 'Di ba? May mga kaso, may mga reklamo, 'di ba? Panay agad yung pagbibigay ng konklusyon. Ang dami mong reklamo, bakit ka namin ang daming kaso laban sa iyo? Bakit ka namin paniniwalaan na ito mga na-convict na paniniwalaan pa rin. So dito ngayon nagtatanong ang taong bayan, no, nasaan ang pagiging patas sa kasalukuyan. Ayan, at ilan nga sa mga kababayan natin, partner, na naoobserbahan din, bakit hindi yung mga totoong eyewitness ang imbitahan ng Kamara o ng mga kongresista sa kanilang mga pagdinig, tulad na lamang nitong si Cathy Binag na marami nang naipahayag laban dito sa kasalukuyang Pangulo ng Bansa. At maging yung mga videos na lumalabas na pinapatunayan naman ng mga nag-authenticize nito, authentic, totoo, lihitimo naman yung mga naging pagsisiyasat nila. Bakit hindi daw ito yung ginagawang investigasyon ng Kamara at sabi pa nga dito, recycle yung ilan nga sa mga resource person o yung mga nagpapahayag laban dito sa mga Duterte dyan po sa sinasagawang hearing dyan sa Kamara. Tsaka meron ding bakit hindi rin magkaroon ng pagdinig at isama, kasi kung pogo yung pinag-uusapan, di ba, may larawang kumalat ngayon
na kasama ang Pangulo at First Lady doon sa isang larawan at hindi yun yung by chance lang talaga na na picture taking, talagang pinaghandaan. Para di ko alam, baka nagsalo-salo pa ngayon. So nakapangalan doon, pati nga si Cassandra nandun din ata, tsaka yung mga big boss ng mga Pogo kasama ang First Family. Bakit hindi kasama doon sa may imbestiga? Ano ang napag-usapan doon, considering yung mga nabanggit? Yun, yung mga nandyan, talagang kumain yan sila. So, anong ibig sabihin yan? Hindi ba yan kasama sa iimbestigahan din ng mismong ng Quad Committee na yan? Andyan yun, nabanggit dyan. May dating BOC official, may PAGCOR director pa daw, may special envoy to China, nandyan yung Pogo owner. Ito yata yung nabanggit kahapon din sa pagdinig ng Quadcom na Mr. Wu. Nabanggit yan kahapon din. Sinasabi na siya yung may-ari ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Nandyan yung si Cassandra Ong na kontrobersyal na si Cassandra Ong na pinabalik mula Indonesia. Kahapon, hawak na ngayon ng NBI. Nandyan din si Pangulong Bongbong Marcos, si Liza Marcos. So, hindi ba yan sila kasama sa iimbestigahan din? Ano ang napag-usapan nila dyan? Bakit sila merong pag-uusap dyan? Kailan yan nangyari? So, hindi naman siguro yan by chance na during pangangampanya ba yan? Bakit parang nasa hapagkainan? Parang ano yan parang nasa restaurant. Chinese restaurant po yan, mga kapartner. So, hindi ba yan kasama sa itatanong or iimbestigahan ng Quad Committee dyan po sa Kamara? Dapat ipakita daw itong picture at yan po ang tatalakayin dyan sa hearing dyan sa Kamara, sa Quad Committee. Yan po ang pulso ng ating mga kababayan dito, lalo na nakikita natin ang mismong Pangulo ng Bansa. Kasama ang lahat po ng mga nasa larawan, yung mga iniimbestigahan ngayon dyan sa Quad Committee ng House of Representatives. Samantala, nilinaw ng isang kilalang anti-corruption mayor ang kasong isinampa laban sa kanya sa ombudsman. Kinisyon ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang timing ng kasong malversation of public funds na isinampa sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sa panayam ng SMNA News, saad ni Mayor Teodoro na politika ang motibo ng kaso. Yung timing kaduda-duda kung kailan malapit na ang filing of certificate of candidacy at kung kailan merong ibang mga kandidatong interesado doon sa aking posisyon. Ngayon lang nasangkot sa issue ng korupsyon si Mayor Teodoro sa inabahaba ng panahon niya sa public service. Misallocation ng PhilHealth funds umaabot sa 130 million pesos ang bintang sa kanya. Pero alam daw ng alkalde, napakawala ng mga kalaban sa politika ang naghain ng reklamo. Yung kino-question nilang pondo ay intact naman at hindi naman nagagamit. Kung may malversation, ang isa sa mga mahalagang elemento ng malversation ay yung utilization of funds, public funds. Wala namang utilization of public funds. Natapos na ang Commission on Audit o COA na magsuri kung nasaan ang kinikwestiyon na budget. At ayon kay Mayor Teodoro, intact o walang bawas ang remittance ng PhilHealth sa LGU. Batay nga doon sa mga nakaraang audit report, intact pa ito. Ito yung mga remittance ng PhilHealth sa city, sa LGU Marikina, dahil meron kaming mga dating mga diagnostic services na ginawa during the pandemic para dun sa na in-avail ng PhilHealth yung services ng city. Suportado naman ng Mayors for Good Governance o M4GG si Mayor Teodoro na isa sa convener ng grupo. Sa isang pahayag, sinabi ng M4GG na buo ang tiwala nila sa local chief executive, lalo na't kilala nila ito bilang mahigpit sa transparency sa government transactions. Bukod kay Teodoro, naharap din sa kaso sa ombudsman ang M4GG mayors sa sina Pasig City Mayor Vico Soto at Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Nanawagan naman ng M4GG sa ombudsman ng batas na investigasyon. Maring ano lang to, siguro it's isang pagsubok sa buhay ng politika. Sa buhay politika na ako naman very confident naman ako na hindi ito magpo-prosper o hindi ito magtutuloy dahil nga wala naman talagang ganong nangyari. Ano man ang nangyayari, tuloy ang paglilingkod, tuloy ang serbisyo natin para sa lahat.
at hindi ito magbabago. Ikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Interpol pagkaraan ng paglabas sa bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nakatutok ngayon ang National Bureau of Investigation o NBI sa pag-iimbestiga sa umano'y pag-alis ng bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Una nang sinabi ng Bureau of Immigration o BI na illegal na nakaalis ng bansa ang dating alkalde dahil hindi ito dumaan sa immigration areas o paliparan. Wala rin daw record ng pag-alis nito sa mga seaport o daungan. Sa report ng foreign counterparts o immigration ng ibang bansa, nagkarating na sa Malaysia, Indonesia at Singapore ang dating alkalde. Ayon sa BI, kung pagbabasehan ng Intel report, nagkaalis ng bansa si Go noong pang Hulyo. Sa kabilang banda, noong August 14 o nitong nakaraang linggo lang, ay nagkaharap raw ng notary public na si Attorney Elmer Galicia, si Alice Go, nung ito ay nagpanotaryo ng kanyang counter affidavit o kontrasalaysay sa Department of Justice. Personal daw ang humarap si Go kay Galicia sa kanyang opisina sa Bulacan. Kaya sa tanong kung umalis at nakabalik na ng bansa si Go, ay hindi pa makumpirma ng NBI. Hindi pa rin ako makapag-confirm o makapag-deny na nandito na siya o wala. Undergoing ang aming investigation. Ang hindi tumitigil ang aming mga agent na mag-confirm or mag-deny nung balita. Ayun, yung tungkol dun sa kay Attorney Galicia, tinetek pa rin namin yung katotohanan na sinasabi niya na umapir sa kanya. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa ikadarakip ni Go sa kalit na sa ibang bansa ito. Posible raw ito dahil sa warrant of arrest ng Senado. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami, wala pang sagot sa amin. Samantala, nakabalik na sa bansa ang kapatid ni Alice Go kasama ang kasamahan nitong lumipad sa ibang bansa. Ipinag-utos na rin ng DOJ ang paghahanda ng mga kasong maaaring isampa sa kanila. Dumating na sa bansa ang kapatid ng dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Leal Go at si Cassandra Leong. Ang mga naturang pasahero ay sakay ng Philippine Airlines Flight PR540 na lumapag sa NAIA Terminal 1 araw ng Huwebes. Ilang araw lang ang nakakaraan ng kumpirmahin ng Bureau of Immigration o BI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nakalabas na ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ang mga kasamahan nito. Ngayon, arestado na sa Indonesia ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at si Cassandra Ong na representative ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang pagkakadakip sa dalawa ng mga Indonesian authorities ay kinumpirma ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon sa kalihim, dahil sa pagkakaaresto sa kanila, kumpirmado na raw na may koneksyon ang operasyon ng na-raid na Pogo sa Bamban Tarlac sa Pogo sa Porac, Pampanga. Well, we found a connection between Alice Go and Cassandra Leong. The connection is there. It proves the connection between Bamban and Porac. The Bamban and Porac operation. Si Ong at si Sheila Go ay agad na ibiniyahe pabalik ng Pilipinas dahil na rin sa aligasyon na pineke nila ang kanilang mga papeles dito sa bansa para magka-passport. Ipinag-utos na ng DOJ sa BI ang paghahain ng kaso laban sa kanila. Where we have a suspicion that these were fraudulently obtained or obtained through fraudulent means, then we have reason to make them go back. Alas 4:48 ng hapon araw ng Huwebes, dumating sa bansa ang dalawa. Si Alice Go na sinasabing nakalipad sa Indonesia, hindi pa naman nadadakip ng mga otoridad. Sinasabing naroon pa ito sa Batam, Indonesia. Ang PAOK, nagbahagi ng larawan ni Go habang nasa loob ng airport ng Indonesia noong July 21. Dahil nga daw nakaalis na ng bansa si Go noong pang Hulyo, naniniwala ang PAOK na hindi na ito totoong humarap sa notary public na si Attorney Elmer Garcia para panumpaan ang kanyang counter affidavit noong August 14. Naghain ng PAOK sa DOJ ng komento at oposisyon nito sa inihaing kontra sa laysay ni Go at sa apela nito na muling buhayin ang pagdinig hinggil sa reklamong human trafficking laban sa kanya. Matatanda na tapos na ang pagdinig ng DOJ panel nang magsumiti si Go ng counter affidavit kalapit ang notaryo.
nabigyan na po siya ng mahabang pagkakataon para ipresenta yung kanyang kontrasalaysay, di ba, yung counter affidavit niya. So kung ako nagkakamali, 2 o 3 hearings po yun na ibinigay sa kanila para magsumite ng kanyang counter affidavit. Pero ang laging dinadahilan po ay mayroong mental at saka physical anguish na pinagdaraanan si Guo Ping o si Alice Guo, kaya hindi raw siya makapag-submit ng kanyang counter affidavit. Then, noong August 14, nag-submit nga po siya through subscribe kay Attorney Elmer Galicia. Kaya lang, pasubalian na po namin yon sapagkat sa aming paniniwala, hindi siya humanly possible na nakapag-presenta physically doon kay Attorney Galicia para i-subscribe yung kanyang testimony kasi wala na nga po siya sa Pilipinas noong July 17 pa lamang. Samantala, inihayag ng DOJ na baka mahihirapan ng bansa na mapauwi si Guo kung agad nakakansilahin ang pasaporte nito. It was not found advisable also to treat it summarily because if the passports are cancelled immediately, then how can you make them travel back to the country? You will have to issue a travel document which should be an admission that they are Filipino citizens. Partner, balikan lang muna natin itong mga komento ng ating mga kababayan. Kadalasan sa kanila ay nagpapaabot at namimiss si Attorney Harry Roque. By the way, nagpasabi pala si Attorney sa lahat po. Nagpapasalamat po siya sa inyong mga suporta. At the same time ay nais talaga po niyang makasama dito sa ating programa ngayon. Pero hopefully, after 24 hours ay na kanyang makikita na natin si Attorney. Lalabas po mula sa House of Representatives kung saan kasalukuyan po siyang nandoon po, mga ka-partners. Sabi naman dito ni Maria Luisa Sotaso, ano na ang nangyayari sa bansa natin? Hanggang kailan natin tatanggapin ang ganito? Napaka-demonyo ng administrasyon daw. Di na sinusunod ang batas. Sabi naman dito ni Lynn Marie, nakakaawa na ang bansa natin. Pinamumunuan na daw ng mga bangag. Ayan. Talagang galit natin mga kababayan dito, partner, sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Tinanong din natin ang ating mga kababayan nanonood ngayon sa ating YouTube channel kung kalabisan ba ang pagpapakontempt ng Kamara kay Attorney Harry Roque, at 90% ang nagsasabi na oo, kalabisan ito, at nasa 10% naman po ang nagsasabi na hindi, no? Out of almost 800 votes na sumali nga dito sa ating poll question sa ating YouTube channel. Sabi naman dito ng sa ating mga kababayan, nakaka-stress ang gobyernong ito. Abala sila sa pamumulitika pero walang maayos na problema sa ating bayan. No, wag po nating kaligtaan o kalimutan, mga ka-partners, na ang solusyon po sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa ngayon, lalo na sa ating mga kababayan, kagaya po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, issue ng korupsyon, trabaho, ay wala pa tayong nakikita. Ha? May nakikita na ba kayo na magandang hakbang? Medyo abala sila sa ibang layunin na kahit naman halimbawa, mapakulong nila kung sino man may kasalanan, kung may kasalanan man, ukol nga doon sa kanilang mga iniimbestigahan. Ang tanong, mahahanap na ba yung missing na mga bata at mga individual, mga kapartner? Masusolusyonan na ba ang problema sa kahirapan? Yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga biliin. Ang dami pong mga problema kinakaharap ng mga bansa natin ngayon. Ang tanong, kung ito bang mga kanilang pinagkakaabalahan dito sa mga pagdinig sa Kamara, makakabigay na ba ng solusyon doon sa problema ng 110 milyong populasyon sa ating bansa? Ayan, at kung maalala mo, partner, kabilang si Attorney Harry Roque, sa maraming mga individual, maging ng mga mamamayan natin, ang nananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na patunayan na hindi nga ito adik na kung kasunod na rin sa mga aligasyong ibinabato dito, lalo na maraming mga videos at maging ito mga pahayag ni Cathy Binag at ng ilang individual laban sa Pangulo. So kailangan po, isa po yan sa mga panawagan, at hindi
mawawala, hindi nalalayo yung pagdududa ng ating mga kababayan na baka may kinalaman din ang itong lahat, no, sa panggigipit ngayon kay Attorney Harry. Kaya ganito ang sinapit niya, lalo na dyan po sa Kamara. At sa marami pa na mga kaalyado, talagang lahat po ng mga kaalyado ng Duterte, yan ang tinututukan. Sabi pa nga ng mga kababayan natin dito, pulso nila, sa halip nga na pagtuunan ng pansin ang maraming isyong nabanggit mo, partner, na may kaugnayan nga sa pamumuhay ng ating mga kababayan neto at nakatutok, binabalikan ang mga ginawa daw ng mga aligasyon laban dito sa nagdaang administrasyon. At yan ang patuloy na iniimbestigahan dito sa ating pamahalaan. Samantala, gustuhin man, walang forever. Ito ang iginiit ng dating tagapagsalita ng Malacanang, lalong-lalo na, anya, kung nasusuya na ang taong bayan. Ang katagang ito ay may kaugnayan sa pagnanais umano ng Administrasyong Marcos Jr. na manatili sa posisyon gaya ng kanyang ama na tinaguri ang diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa batas militar na ipinatupad nito. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta. Hindi sapat kay Bongbong Marcos Jr. ang martial law regime noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang tahasang sinabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pinakahuling KOJC press conference. Anya, ngayong nakabalik na ang mga Marcos sa pinakamataas na posisyon ay ayaw na nilang bitawan ng kapangyarihan. Simple. They want forever again. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta sa kanilang pagnanais na forever Marcos again. Professor, I have to remind you, according to the movie, walang forever. Oo nga. Yan ang dapat nilang malaman. Pero Attorney Gustuhin man, walang forever, lalong-lalo na kung nasusuya na ang taong bayan. Kaya naman, ganoon na lang katindi ang obsesyon ng kampo ni Marcos Jr. laban sa mga tao na sa tingin nila ay hadlang sa kanilang politikal na ambisyon. Obsessed sila. Sinabi ng SMNI anchor na si Master Judea na kasama na rito ang obsesyon ng Administrasyong Marcos Jr. na siraan at pabagsakin ang mga Duterte, particular si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tila may playbook silang sinusunod. Lalo pat mayroon ding upcoming election sa susunod na taon. At isa pa po sa tingin ko na nakikita natin na kung bakit obsessed sila sa mga Duterte, dahil ito pong mga Duterte ay ang natatanging sagabal sa kanilang mga dadaanan. Kasi alam naman natin na hanggang ngayon, kahit si PRRD ay wala na sa kanyang katungkulan, ay mahal na mahal pa rin ng mga tao. Batid-an niya ng mga Pilipino kung ano ang ginawa ni FPRRD kung saan ipinadama ng dating Pangulo sa mga mamamayan na mayroon tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on ang mga leader natin. Katulad nga ng nangyayari ngayon, hindi po nila alam kung magkano presyo ng mga bilihin. Kasi ikaw ba naman, 64 pesos, hahati-hatiin mo yun sa 3 meal. Aba, pabangag-bangag na talaga tayo niyan. Bukod pa rito, patuloy din ang isyu sa umunoy pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa para imbestigahan at arestuhin si former President Duterte. Sa pagiging obsessed din ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga Duterte, ay mapapansing paulit-ulit lang ang mga kasong ibinabato o itinuturing ng mga recycled cases laban kay Vice President Sara Duterte. Katulad na lamang ng issue sa 125 million pesos confidential funds at ang plano umano na impeachment laban sa Vice-Presidente. Kasama pa sa kanilang playbook ang pabagsakin ng SMNI, buong kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang malapit na kaibigan ni FPRRD. Walang tigil nilang sinisiraan ngayon ang reputasyon at karakter ng butihing pastor. Grabe po, sinisingle out lang po nila at talagang kitang-kita natin ngayon kung sino po ang kanilang kinakaldag. Unang-una, KOJC, na alam naman natin na malapit sa mga Duterte. Ang bottom line po nito, Duterte po talaga bagsak. So ngayon, ginagamit po nila lahat ng kanilang mga resources, pati mga leader, mga tao katulad ni Mr. Abalos, ni Mr. Torre, ni Mr. Marbil,
Mayroon ding ikinakasang plunder case laban kay former President Duterte at kay Senator Bongo, habang pinipin down din si former presidential spokesperson Harry Roque dahil kritiko siya ng administrasyon. Sa kabila ng mga samot-saring paninira ng Administrasyong Marcos Jr., ay tiwala si Attorney Roque sa mga kataga sa Biblia na the works of the devil will not prevail. Patuloy din ang kumpiyansa ng dating palace official sa katalinuhan ng mamamayang Pilipino sa totoong nangyayari sa usaping politika sa bansa. We are Christians. We believe that God is our shepherd, we shall not want. And of course, naniniwala tayo that the works of the devil will never prevail. No? So, naniniwala rin tayo sa katalinuhan ng taong bayan na alam nila kung kailan naninira sila para sa politika lamang at alam nila kung anong katotohanan. Para naman kay KOJC Resident Minister Carlo Catiel, nakahanda ang Kingdom of Jesus Christ sa anumang posibleng mangyari at tiwala ang buong kongregasyon sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa Langit. The beginning of this spiritual battle, this very moment, hindi po nagkulang ang Ama sa Langit. He is always with us all the time, every minute, every second. He never leave us nor forsake us, and we are prepared for the worst. Kasi alam po natin, yung mga tagapagpatupad ng batas, hindi po sumusunod sa batas. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, we are prepared, we are ready po dito. Gagawin po namin ang lahat, at ang Ama na po sa langit ang gagaw po sa the rest. As what the Word of God said in Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Praise the Father. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.